Hi guys, welcome in this channel. This reading, we're going to do a tarot reading for fire signs. It is Leo, Sagittarius, zodiac sign. Your energy at this time, energies of Aries, Leo, Sagittarius. Meron kang pinagsisihan or may ikinaregret ka, or pwede din na you're experiencing emotional turmoil around this time, or may kinaregret ka ba na because may nawala sa'yo or may na-miss yung opportunity dahil sa maling decision mo, pero nakarecover ka sa sakit and sa baggage. May na-release, may natanggal sa yung baggage o karga. And your superior right now na yung mga gustong pumigil sa'yo, mga hadlang, yung mga gustong mag-control sa'yo, ay sila na yung umiiwas kasi hindi ka magpa-control sa kanila, hindi ka magpapigil sa kanila. You are superior than them, than those who want to control or limit your achievements, limit your success, or to control you, your life, your mind. Ching! Buwaba ka. Ching! Labas na. Ina. Ano na? And if you experience lately or in the past na left out in the cold ka or nagkasakit ka man, recover ka na. Or ibig sabihin, natanggal yun sa'yo. Kasi natanggal yung mga karga, baggage, or pwedeng resentment. No? Kung na-left out in the cold ka, nagkaroon ka ng resentment, natanggal yun sa'yo. Or else ay pwede din na karga. Kinargahan ka ng gawa ng witchcraft, black magic, kinargahan ka ng witches, mga ganun ba, no? O evil magicians. Natanggal yung mga karga sa'yo. Kaya hindi ka na maka-experience ng yung sakit. Hindi ka na magkasakit. Kumbaga, hindi na magpatuloy yung mga sakit na yan kasi natanggal na sa'yo. So, what will happen in your life? Magiging determined ka na and persevering, courageous, positive sa kabila ng yung merong parang two choices or merong nanlilito o merong sabihin na natin may nanlilin lang, may pagka lito kasi dalawa to eh. Pwedeng may mga lito sa'yo eh. Pero pwedeng may magpalito sa'yo. Pero ikaw na ang may control ng manibela mo. Ikaw na may control ng buhay mo. Ikaw ang may hawak ng manibela ng buhay mo. Susundin mo kung ano yung gusto mo. Kung ano yung nais mo. That's why you will succeed on achieving your goal, to achieve success. Kasi hindi ka magpa-hold back. Hindi ka mag-hesitate na mag-take na action. To pursue your goal. To take action. To make a move. Yan. Anong gagawin mong action? Itong gagawin mong action. Magsasucceed ka. Makuha mo gusto mo. O makuha mo yung gustong-gusto mo. Mag-grant yung wish mo. Ano kung wish mo o gusto mo o gustong-gusto mo na makuha mo? Mag-grant.
yung makapag-umpisa na mag-take ka ng action. Yung magawa mo na, umpisa mo na yung nais mong gawin. Yung mga gusto mong gawin. Yung wala nang pag-alinlangan na gawin mo yung kung ano man ang naisip mong gawin. Wala nang nangungontrol sa'yo. Wala nang humaharang sa mga plans mo, sa goals mo, sa mga gagawin mo, sa mga nilalakad mo, sa mga lalakarin mo, sa mga sasabihin mo. Because wala nang baggage pati oh. And pwede din sa page of wands ay yung makapag-umpisa na mag-take ng action sa'yo, ang iyong person. Na excited na siya, positive, na makapag-take na action towards you. Let's see. More clarification with the page of wands. Ikaw ba tong page of wands dito? No, ikaw. Yung magawa mo na makapag-umpisa na yung excited ka and positive and active. Malaya ka, no? Na mag-take ng action. Makapag-umpisa na gawin yung gusto mong gawin. Walang maharang, walang madlang sa'yo, walang control sa'yo, walang pumipigil sa'yo. Naku, meron mga gustong pumigil sa'yo. Lalayo na lang sila. Kasi hindi kanila kaya ba? O, kasi may 5 of swords pa dito. Yung makapag-decide ka agad na pag-effortan mo, pagsikapan mo, pagtrabahuan mo ng todo. Yung kung ano yung gusto mong ma-achieve, kung ano yung gusto mong makuha, kung ano yung goal mo para mapasa iyo, para makuha mo, para mag-grant yung gusto mo. Yan ang gusto mo eh. Yung malaya ka na gawin mo ang gusto mo. Yung umpisa mo nang gawin, umpisa mo nang isa katuparan ang mga goals mo, ang mga plano mo. So, let's see. Ano pag effortan mo na to na gusto mo? Detail by detail eh. See? Hindi naman ako kayo lumingara. Very ano lang talaga ako. Inquisitive. Inquisitive ang term doon. Kasi, hindi ko alamin to, hindi natin malalaman kung ano yung gusto mo umpisa, no? Na gagawin. Na malaya ka na gawin. Na walang mapigil sa'yo. Walang pumipigil sa'yo. Ito, yung makasama mo at maging close na kayo ng person na meron kayong soul connection. Yung makasama mo yung person na may soul connection kayo, peaceful yung pagsasama ninyo. There's balance and harmony sa inyong connection. Maging close na kayo. Makalapit ka na sa kanya. Makalapit na siya sa'yo. You can get along well together. And you feel at home sa presensya ng isa't isa. Komportable kayo sa isa't isa. Na-approach ang isa't isa. Na lumapit ka sa kanya. So, na you are courageous and brave. May red and blue. And positive. May yellow. To offer or give kung ano yung man yung gusto mo ibigay sa kanya o i-offer sa kanya. Kung ikaw yung lalaki ikaw yung magte-take na action. Pwedeng ikaw ay lalaki, pwede ding babae. So kung ikaw yung babae ay yung person mo pwede din ikaw ang mag-offer kasi ikaw mag-take na action eh, no? So yan. At ang mapangasawa at maging partner mo, makasama mo na ng peaceful
peaceful ang buhay ninyo, yung person na may soul connection kayo. Such bad touch, you're my own son. Sino ang person mo? Impress bang energy niya? Siya pala tong impress. So, ang gusto mo magkalapit na kayong dalawa. Magkagaanan na kayo ng loob. Yun ang yung masasabi ko dito. So, yan ang person mo. Yan ang gusto mo na pag effortan, mag-upisa ka na mag-take na action. Diyan kay Empress, yung mayroong soul connection sa inyo. The person. Yan. Empress. Good looking yan siya. A marriage material. And attractive. Feminine. May self-love. Balance. Parang halos lahat na nasa kanya. Kasi Empress. Powerful pero hindi nakaka-intimidate ang kanyang presence or ang kanyang personality. Charming. Impressive. Ano ang mga possible na pagbabago sa buhay mo, simulan mo buhay. Kasi malaya ka nang gawin mo kung ano yung gusto mo eh. Yung may didipinsahan ka, yun ang sisimulan mong buhay. Pagbabago sa'yo, meron kang didipinsahan. Sino? Si Empress. Magiging, hindi. May didipinsahan ka. Ikaw ba itong may didipinsahan? So yes, ikaw yung may didipinsahan. Meron kang didipinsahan. Alin? Ang inyong koneksyon ni Empress. Baka koneksyon nyo, no? Yes. Para stay well grounded at hindi mawala yan si Empress sa'yo. Para ma-keep mo at hindi maagaw sa'yo. Hindi makuha ng iba. Ang koneksyon ninyo ni Empress or kung nagkaroon kayo ng relationship, yan. Yun ang didipinsahan. Saan? Sa mga deceit ng iba. Sa mga scheme, manipulation. Sa mga atake. Sa mga spiritual. Saan ba yun? Sa mga spiritual na atake. Didipinsahan mo sa mga spiritual na atake yung connection nyo. So yes. Yes. Yan ang number one na deceit, mga spiritual na atake. Hindi kasi nakikita yan eh. Number one na mga deceit yan, mga scam ng enemies. You know? Wait lang ha. May sindihan akong kuto. Ay, pasok yung kamay ko. Ayaw mali sa butas. Wait lang. Oh, aray ko. And, ano pa? Simulan mo ang buhay, no? Kasi, laya ka nang umpisa mo yung mga gusto mong gawin eh. Yung pag-reach out mo kay Empress, sabihin na natin communication ninyo, umpisa na stable. Yung pag-reach out mo sa kanya, you will start na mag-reach out kay Empress eh. Na tuloy-tuloy, consistent. Na nagpo-forgive ka na. Alam mo nung naka-recover ka na. O nawala na yung pain, hurt. So, nandun din yung pag-forgive mo. Maaring yun ang pa-hold back sa'yo eh. Yan din ang pumigil sa'yo yung dahil may pain pa. You're hurt kung nasaktan ka sa past persons mo o kay Empress man. Na-forgive ka na. Yung hindi ka na-hurt ng tuloy-tuloy. Pwede din ganon. Yung more clarification with this 10 of
Swords in reverse. Ano to eh. Yung umpisahan mo dito, yung hindi na nasisend sa'yo, it means na-reject na yung mga sinesend sa'yo like dark spells. Kasi pag na-unite kasi yung dark spells na yun, yan na yung mga nang-manipulate sa isip, buhay mo. Yan na yung karga. Nagiging baggage, nagiging karga. No? Na yun na yung kumukontrol sa'yo. No? Diba? Ganun yun. So, yan mga dark spells. Ma-reject mo na yan, hindi na yan ma-unite sa'yo, hindi na yan mapapasok, hindi na yan matusok sa'yo. Hindi ka na maapektuhan, hindi ka na matatablan ng mga dark spells na ibig sabihin ma-reject. Mag-aantay itong mga nagsisend ng dark spells or gumagawa ng witchcraft. Kung ano may sinesend nila sa'yo, pwedeng elevation, dark spells, or anything na makakarga sa'yo, na ma-unite sa'yo, na makapamanipulate ang control sa'yo. Hindi na ma-unite sa'yo, that's why you will, kung gusto mo na mag-reach out kay Empress ko, yun talagang nais mo. Kasi more on focus mo sa kay Empress eh. Yan ang gusto mong makuha talaga eh. Diba? Yan ang gustong-gusto mo sa Empress eh. Tuloy-tuloy na yung pag-reach out mo sa kanya na wala na kasi may-unite sa'yo na mga deceit ng iba like dark spells, mga ganyan. Or kung ano man, baka mga arrows pa. That's why, tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na yung pag-reach out mo kay Empress. Or else, pwede din mag-reach out ng tuloy-tuloy si Empress sa Page of Pentacles. Kasi yung mga sinisensya para masumpa yan eh. Like sa love life mo, na hindi ka magkatuluyan. Mga ganun, no? Mga ganyan yan. So, yun ang na-influensya sa buhay mo at sa utak mo pagka nakaragahan ka. Pwede nga din maging clouded yung isip mo. Depende sa kung ano sinesend nila sa'yo. Kung gusto na maging clouded ang judgment mo, clouded ang isipan mo, maging cold ka sa person mo, yun na yung manipulate sa isip mo eh. So, maging cold ka. Para hindi ka tantanan hanggat hindi ka maging cold sa isip mo. Hanggat hindi maging cold yung isip mo at damdamin mo sa person mo. Ganon yun. Kaya malaking bagay din talaga na hindi ka natatablan ng kanilang mga sinisend sa'yo. Yan. Para wala nang makapigil, wala nang makapangontrol, wala nang makapanglimit sa'yo. Diba? And then, ano naman ang nais sabihin sa'yo ni Empress na yan. Lalo kung kilala ka na yan. Oy, klaro na daw sa isipan niya, ibig sabihin hindi clouded yung judgment niya, no? Klaro na daw sa isipan niya na ikaw yung maaaring pinrepare ng God para sa kanya. Ikaw yung nakalaan para sa kanya. Kung nakita niyo may angel, maaaring madami ang nanlilito sa kanya, nagkukunwari na sila yung dinistin ng God sa kanya o dinistin ni Jesus Christ sa kanya. Pwedeng dinistin ng God the Father or dinistin ni Jesus Christ the Son of God sa kanya. Klaro na sa kanya na sa isip niya na ikaw ang, di ba? Ikaw ang tunay, ikaw ang the one. Ikaw, sa madaming maraming option or mga nanlilito sa kanya na sila yung ano ba yan? Sila yung destiny ni person mo. Sila yung destiny ni person mo. Ay, klaro na sa isipan ng person mo na yan kung sino talaga ang destiny niya. At ikaw daw yun. Kaya, alam mo yung kina-cut off niyo sa buhay niyo yung mga options,
yung mga nalilito distraction sa kanya, nandidistract sa isipan niya, mga nagkukunwari o nagpe-pretend, sinasadya man lang hindi, o may ginagawa silang like love spell o ritual or spells para lituhin itong person mo, para i-distract ba na sila yung destiny o dinisti ng God para sa kanya. Kasi alam niya na ikaw ang destiny niya. Fire sign. Klaro na sa kanya na ano pa, sa isip niya. Klaro na daw kay Empress na yan. Sa isip niya na ano pa, ikaw ang mahal niya. Tingnan natin. Na, ikaw nga ang mahal niya. Kasi may King of Cups dito na ikaw ang mahal niya. At ikaw ang true love niya. Sabihin natin true love, no? Ikaw ang true love niya kasi ikaw nakadestin sa kanya. Kasi kung yung nanggagayuma, kung nakaramdaman siya doon ng feelings dahil sa gayuma o desire, hindi yun love. Dahil yun sa gayuma, fake love yun. Fake yun. Dinaya lang ang kanyang emosyon at isipan nun. Tinanggalan siya ng free will. Hindi na siya yung nag-iisip na malaya. Kundi kinontrol yung isip niya. Minanipulate, kinontrol. Na-restrict. Binind sa kahit hindi niya gusto. Kaya ako na-notice ninyo, ako na-observa ninyo yung mga nagayuma, wala sa sarili. Kasi tinanggalan sila ng free will. Kinontrol yung isip nila. Kahit man nagawa ng mga black magic. Iba na yung nangungontrol sa kanila. Parang ginawa silang robot. Kung nakita nyo mga kinulam, di ba? Pag kung napanood nyo sa movie, yung mga kinukulam, kung anong gawin nung meron yung minsan sa yung mga napanood sa minsan may comedy na parang horror na yung mangkukula, meron siyang parang dal, no? Tapos kung anong gawin niya dun sa katawan ng dal, yun ang nangyayari dun sa biktima, sa tao. Mari, baliin yung liig ng dal. Mabali din yung liig ng tao. O kaya baliin yung kamay ng dal. Mabali din yung kamay ng tao. Parang ganun ba? Kasi ginawa niya ng robot, parang yung dal na yon may koneksyon. Parang isa na lang sila ng tao na yon. Kaya nakukontrol yung tao na yon through that dal. Kasi demonic na yan eh. Hindi lang demonic, that is of course demonic, devilish, evil. Sa kadiliman kasi yan. Kaya ganun. Kaya nabibinta sila ng kaluluwa nila o nagsasala sila ng kaluluwa nila para mapagana nila yung ganun. Para i-grant ng devil ang kanilang mga kahilingan. Para mangyari yung gusto nila mangyari. Para magkaroon sila ng itim na kapangyarihan galing sa devil. Kasi hindi naman talaga binigyan ng kapangyarihan ng God ang mga tao kagaya ng mga fallen angels. Kasi dating anghel yung mga fallen angels, di ba, may kapangyarihan sila. Sila ang napapagana ng mga witchcraft, yung mga fallen angels. Kasi wala naman talagang kapangyarihan ng mga tao eh. Kasi hindi binigyan ng kapangyarihan ng God ang mga tao. Kagaya ng mga anghel at mga fallen angels, wala kasing kapangyarihan ng mga tao, ng mga ganun. Kaya yung mga tao na gusto ng kapangyarihan, dun nakipag-deal sa mga fallen angels, sa mga demon, para magkaroon sila ng kapangyarihan, kaso itim, kasi galing sa fallen angels. Hindi naman kasi i-grant ng God yung mga ganyan na kapangyarihan sa tao. May taglay ka lang na kapangyarihan kung innate na yan sa'yo, nabigay ng God kasi may mission ka.
o God ang magpapagana dyan dahil may mission ka galing sa Kanya. Dahil may purpose siya sa'yo. Kagaya kay Moses. Yan. Or kaya kung ang origin mo, kung pinadala ka dito sa mundo na taga-langit, yung espiritu mo galing sa langit, pinadala ka dito sa mundo para magkatawang tao. Pwede nga. Kagaya ni Jesus Christ. Di ba may kapangyarihan si Jesus Christ? Kasi galing siya dun sa langit yung kanyang espiritu. Yung katawan niya lang ay tao. Flesh. Human. Pero yung espiritu niya galing sa langit. Taga-langit. So yun, may mga kapangyarihan talaga yun. Yung mga ganun. So, let's see kung ano yung mensahe sa'yo ng God the Father in heaven. God the Father in heaven. Temperance. For clarification of temperance. Mag-heal ka. Relax mong mind mo. Calm mong mind mo. Take time to relax. Calm your mind. Heal yourself. O pumunta ka sa, kung nakita niyo may puno dito, sa nature. Para ma-refresh yung isipan mo. Kumaga mag-stay ka sa nature ng kahit ilang oras. Ano ba yun? Kahit ilang oras. Para siguro maging strong ka. Inside and out. Para ma-regenerate, ma-refresh yung energy mo. Yung sarili mo, yung katawan mo, yung isipan mo, yung cells mo. Or ano ba yung purpose nun? Bakit pupunta sa nature kahit na ilang oras para mag-heal at para maka-recover sa heartbreak, para matanggal yung pain sa puso mo, para mag-heal ka yung puso mo, para baka masakit pa may masakit pa dyan sa puso mo yung heartbreak pa, para totally mag-heal ka. At ano pang guidance sa'yo ng God the Father in heaven, mag-recover ka. So yun, isa yun sa paraan para maka-recover ka sa kalungkutan. Spend time in nature, kahit ilang oras lang, para kung bakit po kailangan na mag-spend siya ng time sa nature. Para hindi ka na maging malungkutin. Ma-refresh yung mind mo. Kasi nakaka-refresh talaga sa nature, guys. Para makumpleto na yung yung tools mo. Para strong ka na. Alam nyo yung mga chosen one. Ako kasi hindi ako chosen one. Kasi, sa akin, iba ako, hindi ako chosen one. Dati, akala ko chosen one ako Pero, nung pinakita sa akin ni Jesus Christ at ng God, sinabi nila, based sa mga sinabi nila sa akin, sa visions, panaginip at nakita nila sa akin, doon ko nalaman na hindi ako chosen one. Pinadala lang ako dito, yung sa akin. Siguro para maging messenger o mag-guide. Basta pinadala lang ako dito. Iba yung mukha ko doon. Iba yung mukha ko. Hindi tao. Pero humanoid na may pakpak, puti, puro puti. Pati buhok puti ngayon. Kasi pinakita sa akin pati pagbaba ko dito. Tsaka madami. Binautismohan pa nga ako ni Jesus Christ sa akin. Sa vision din, sa panaginip.
sa pool. Tapos, doon tumubo na yung pakpak ko. Pagtapos mabautismo, puti. Lumabas yung pakpak ko. Nakwento ko na yan eh. Ayaw ko lang pahabain kasi, yung mga chosen one, kasi hindi naman ako chosen one, kaya hindi ko talaga alam ko ano yung mga chosen one, kunti lang alam ko. Ang alam ko, yung chosen one, mahilig yan sila sa nature. Kahit ako nga pinadala lang dito, mahilig din ako sa nature eh. Yung, lalo na yung chosen one. Yung chosen one daw, ay, alam niyo yung mga chosen one, pinili yan sila. Pinili yan sila dito. Sila ba yung tagapatay ng talaga, witches, wizards, warlocks, mga chosen ones. Yan ang mga mission ng chosen one. Isa yan sa mission ng chosen one. Patayin silang tagapatay. So may mga kakayanan yan, may mga gifts yan from God para patayin ang mamang kukulam. Sila ang tagapatay ng mamang kukulam, babarang, ganun. May mga kakayanan yan, may mga gifts yan na makapatay sila ng mga witches, wizards, warlocks, you name it. Magicians, evil magicians. Yan ang isang kanilang mission. At ang tumulong sa mga victim, sa mga kawawa, kaya they are very empathetic. They're empathetic. Maawain at matulungin ang mga chosen ones. Mahilig yan sila sa nature. Ganyan ang mga chosen ones. They love to spend a lot in nature. They find it calming in one with nature. Pag nasa nature sila. Yung mga chosen ones. Kunti lang alam ko sa kanila kasi hindi naman ako isa sa kanila. So, yan na yung tinatawag na pinili ng God. Yan na yung 1044 na nasa Bible, chosen ones. Yun na yung mga chosen one. So, para makagawa ka na ng miracle. Tama ba? Kasi magician eh. Hindi witchcraft ha. Kasi sa side ng Diyos, witchcraft ang gagawin, black magic. Mag-ritual ka, black magic. Eh, yun ang maisipan mo na gumagana. Hindi witchcraft. Hindi witchcraft ang gagawin mo, okay? Kusa lang yan lalabas sa'yo. Kusa madiskubrihan mo kung ano yung mga kaya mong gawing miracle. Mga imposible sa paningin at tingin ng mga tao na magagawa ng tao. Kasi nga, walang kapangyarihan talaga ang tao na binigay ang God, kagaya ng mga anghel. Walang kapangyarihan na binigay ang God sa mga tao. Hindi kagaya sa mga anghel, di ba? At mga fallen angel, meron silang kapangyarihan. Yan. Ang mga tao wala kasing ganun. Pero, yung mga pinili ng God, meron sila na mataglay na kakayanan or kapangyarihan. Why? Gagamitin na sa mission nila. Ewan ko kung si Moses nga, di ba may kapangyarihan? Nagawa niya yung magpadala ng mga salot sa Ehipto, maghati ng Red Sea, gamit ang kanyang baston. Kasi bakit? Binigyan siya authority ng God. Pinili siya ng God para mag-lead sa people niya na makaalis sa Egypt, sa Ehipto. At ilipat sila sa land na pinrepare sa kanilang God. Wow!
And ano yun, para makagawa ka na ng miracle sa The Magician. Para makagawa na ba ng miracle? Yes! Para makagawa ka na ng miracle. O, diba? Kasi hindi witchcraft ha, baka isipin ng iba. Pag witchcraft ang ginagawa ng mga tao, basta kung sino mang gumagawa ng mga witchcraft, black magic, sorcery, sa kadiliman yan sila. Yung mission nila galing sa devil yan. Automatic. Kahit pala simba pa yan sila, hindi mo masabi sa Diyos sila, guys. They are alagad ng dilim. Kaya pinapapatay nga ng God eh. At may mapinili ang God, yun yung ma-chosen one na tagapatay sa mga witches, wizards, warlocks. Front lang nila yung palasimba sila. Obserbahan nyo, palasimba yung mga yan. Karamihan sa mga yan, palasimba yan. Kasi front lang nila yon para mag-pretend sa mga tao na mga Diyos sila, ganoon. Sa Diyos sila. Mas save ang kaluluwa nila kung magsimba sila ng magsimba. At manalangin sila araw-gabi. Pero ang gawain nila, tingnan nyo kung anong gawain nila. Pangungulam, mainggit lang, mangulam. Kadimonyoan ang ginagawa nila. Baliktad sa mga pinagsasabi nila. Yung mga, nila na yun, mask lang nila yung papunta-punta simbahan eh. Pretension lang nila yun sa kapwa nila tao. Para malin lang nila, kunwari sa Diyos sila. Hindi sila pag-isipan na sila ay alagad ng dilim. See? Hindi mo mabase ang tao kung sa Diyos ba siya o sa kadiliman. Based yung palasimba siya. Kasi ang dami talagang mga witches, yung mga mangkukulam. Kahit sa Africa, may mga nag-expose siya. Palasimba? Mahilig din manalangin yung mga yan. Pero, ang ginagawa nila ay kademonyuhan. Witchcraft. Mission from the devil. From the devil's kingdom. Nagsiserve sila sa devil. Paano ko nasabi nagsiserve sila sa devil? Kasi yung paggagawa ng witchcraft, sa devil yan. Mission from the devil yan. Pinaglilingkuran nilang devil. Ginagamit yan sila ng devil eh. Sila ang parang apprentice ng devil dito sa mundong to. They can be called apprentice ng devil dito sa mundong to. Yeah. Sila ang apprentice dito ng devil, yung mga witches, wizards, warlocks sa mundong ito. Mga evil magician. Sila yan. Ang totoong sa Diyos, may mga mission sa Diyos, yun ang mga tinatawag na chosen one. At yung kung kaya ang inatake ng mga witches, wizards, warlocks, mga chosen one, may mga mission from God, may mga destiny from God, and even ako, na messenger ng God. Ay, ewan ko kung messenger man tawag sa akin. Basta pinadala kasi ako dito eh. So, baka messenger. Mga messenger, no? Kasi nag-guide din naman ako eh, o guide, nagbibigay ng mensahe, o diba? So, bahala na kung anong tawag, hindi naman importante yun. Importante ay nagagawa ang mission, diba? At accomplish ang mission from God. And serving the God. The real God ha. Baka mamaya kasi yung mga na yan, yung sinaserve ng, yung pinagserbisyuhan, pinaglilingkuran mo, which is wizards, warlocks, devil. Hindi yung God. Mag-retaliate yan sila. Kung makapanood ng video ko sa akin, mag-retaliate yan sila. Pustahan. May pustahan ba no? Siyempre, in-expose sila eh. Doon pa lang sa, yung front lang nila, yung palasimba sila.
Kasi ma-expose sila sa mga tao eh. Hindi na sila makapag-pretend eh. Maging aware na yung mga tao na front lang pala nila yun. Diba? Nagkukunwari lang pala. Yung pala'y kampo ng kadiliman, alagad ng dilim pala. And you know what? Yung mga witches and wizards, warlocks, binabautismohan yan sila. Ng alin? Kapwa nila mangkukulam, yung mga batikana sa pangulam, para maging legit na sila, alagad ng dilim. Legit na. Maging confirmed or tunay na sila na alagad ng dilim. Binabautismohan yun sila. Kasi napanood ko yun sa pelikula. Na in real life story, tapos ginawa ng pelikula. Ewan ko, maalaala mo kaya ba yun? Hindi. Ano ba yun Parang sa tadhana ata yun. Panood ko. Binabautismohan eh. Alam nila, nasa kadiliman sila. Kaso lang, nagkukunwari sila, nagpipretend sila. Kasi liar nga sila at manipulative, deceptive. Ganoon ang mga sa kadiliman. Na sa Diyos sila. Kaya isa pa yung mass nila yung magsimba sila ng magsimba. At iniisip din siguro nila, patawad sila ng Diyos kung magsimba sila. Kahit sige sila gawa ng witchcraft, ganyan. Masave pa rin sila. Kahit sige sila gawa ng witchcraft, basta magsimba lang na sila ng magsimba para malinis sila. Pero hindi yun eh. Hindi maliligtas ang sigig pangulam. Walang maliligtas na magkukulam na sigig pangulam. Kasi, ang warning lang sa Bible, ang mga napapractice ng witchcraft, black magic, o sorcery, isa lang naman tawag dyan eh, witchcraft, or sorcery. Tatapon niya sa lake of fire na may sulfur. Ang makaluluwa ng mga tao yun. Kaya, siguro tama lang din na ang i-advise ko lang ay mas better na magbago kung gusto talaga hindi mapunta sa impyerno ang kaluluwa. Kasi pag nagbago, hindi na umulit, hindi na gumawa ng witchcraft, baka may chance pa na masave o maligtas ang kaluluwa. Kaysa naman hindi magbago, hindi wala na chance na masave ang kaluluwa. Uulitin lang din naman, hindi wala na talagang chance na masave ang kaluluwa. So, yan. Kung anong will ng God, wala namang makabago niyan eh. Kung anong rules ng God, wala namang makabago niyan eh. Rules niyan eh. So, let's see. Yung magawa mo na yung miracle, pwedeng clarified by two of cups, like yung magkaroon ng union sa inyong person mo, or any miracle. Ano ba itong miracle ang gagawin mo? Magagawa mo na. So, pumunta ka, kahit ilang oras lang. Spend time in nature, kahit may ilang oras. Umpo ka lang dun. Heal. Just make sure na you're safe in that place, na walang mga pwedeng makapang harm sa'yo dun, di ba? Walang makapanakit sa'yo, walang makapang gawa sa'yo ng mga kasamaan. Yung safe na place, na nature, saan man banda. Magandang pumunta sa may mga sapa-sapa ba? Talaga nakaka-relax yung mga ganun, guys. Na, ang ganda. Ang ganda kaya. Ano kaya magagawa mong miracle? Let's see. Yung mapadelay mo, related sa mapadelay, mapaantay, mapadelay ba? Mapadelay. Hindi. Magantay. Yeah. Magantay
Mag-antay ang alin? Ang person mo sa'yo. Yeah. Mag-antay ang person mo sa'yo, si Empress. Kasi mukhang hindi to, bakit hindi siya makapag-antay si Empress? Hindi siya makapag-antay. Ang mag-antay si Empress sa'yo sa pag-take mo ng action. And yung what's with the star? Maging inspired and positive ka na. Hindi. Maging inspired and positive na si Empress. Pagdating sa no. Maging positive ka na. Let's see. Ikaw to, maging positive lang. Maging positive ka na. Kasi nagbe-base lang ako kung ano yung ibig sabihin ng guide ko. Kaya pinapaklarify ko sa kanya. Maging positive ka na. Maaaring ngayon ay parang hopeless ka. Lalo na siguro sa connection yun ni Empress, no? Yung maging positive ka na. Yun, yung mga ganung miracle. Magulat ka na lang, no? Ay, hala, positive na yung isipan ko. Positive na ako sa connection namin. Hindi na ako hopeless. Ano yung pag-positive ka? Hindi ka natatakot din eh. Hindi ka... Siyempre, hindi ka hopeless. You're the one who is may authority. And may authority ka, respected spiritually. So, possible magkakaroon ka ng wisdom. Wisdom from God. May mga tao na lalapit sa'yo because of your spiritual wisdom. Hindi. May mga tao na lalapit o magrespeto sa'yo because of your spiritual wisdom. May mga tao na respeto sa'yo, hindi sa lalapit. May mga tao na magrespeto sa'yo because of your spiritual wisdom. Yan. Because of your wisdom na galing sa God. So, pwedeng ma-activate yun sa'yo. Ang ganon. Kasi ang wisdom talaga galing sa God yan. Hindi mo naman makuha sa paralan yan eh. Wisdom is truth from God. So, pag may wisdom ka, alam mo kung ano yung katotohanan. Makikita mo ang katotohanan kahit may mga deceit and lies and manipulation pa yan. So, ay makikita mo na ang mga deceit, lies, and manipulation yan. Pag may spiritual wisdom ka. And makikita din ng mga tao na you have that. Spiritual wisdom, that's why they will respect you. So, ganung larangan. So, ganung, dahil may ganun ka. Madaming taong religious. And may mga tao na may mga discernment. Makikita nila kung may spiritual wisdom may isang tao na yan. Kung sa Diyos ba talaga yan? Mayroon din mga tao na clouded in judgment. Lalo na mga gumagawa ng black magic, witchcraft, and sorcery, mga servant ni Satanas, yung mga alagad ng dilim. Kahit nakikita nila ang katotohanan, babalik ta rin nila. Mamanipulahin nila yung sitwasyon ng alin, ng witchcraft nila. Palabasin nila yung tunay na servant ng God, yun ang sa kadiliman, kay Satanas. Yung Satanas na nag-guide, mga ganun ba? Babalik ta rin nila kasi nga, sanay naman sila mag-manipulate, gagawa ng deceit, kasinungalingan. Skill nila yun. Gaya sa kanilang hari na si Satanas. Diba? Para sila ni Satanas. Yung mga alagad niya. Masinungaling, deceitful, deceptive, manipulative. Yun naman talagang totoo eh. Yun na yung tinatawag ni Jesus Christ na mga anak sila ni Satanas, hindi sila anak ng Diyos.
Pero still, di ba, kadalasan sa kanila, they consider themselves na anak sila ng Diyos. Gusto nila matawag sila anak ng Diyos, pero sabi ni Jesus Christ, sila ay anak ng Diablo, anak sila ng Satanas. Bakit? Dahil sa ginagawa nila. Tingin nila, yung ginagawa nila, sige sila pangulang pambabarang, anak pa sila ng Diyos? Hindi sa kinukontempo sila. I'm just convicting them. Kinukonvict ko sila sa kasalanan nila. And in-expose ko lang ang katotohanan dito. Yun ang katotohanan. Masakit. Pero yun ang totoo. Hindi ba masakit yung sinabi ni Jesus Christ na sila ay anak ng Diablo, anak ni Satanas, hindi sila anak ng Diyos? At Jesus Christ nasasabi na nasa Bible yan nakasulat So yan. Number 1 yan. Kasi nagkikiri sila ng mission galing sa Diablo Talagang demonic yung ginagawa nila Hindi yan basta na kasalanan. Hindi yan ordinaryong kasalanan. Apprentice sila ni Satanas dito sa mundo. So, ano pa ang magagawa mong miracle naman? So, interesting kasi, ano pa magagawa mong miracle? The Emperor. So, sa mga gustong matawag na anak ng Diyos, iwasan yon. Huwag kayo gumawa ng mga witchcraft, black magic, sorcery. At huwag kayo maging deceitful, manipulative. Be honest. Sa akin nga, kahit na may mapalipad hangin ako, honest pa rin ako Sa bagay, hindi mo naman makabara yung sarili mo sa iba. Honest pa rin ako. Kahit sa negosyo, honest ako. Pag may sobra na binayad sa akin, binabalik ko. Ganun. Dapat ganon. Diba? For good example lang, hindi na pinipraise ko ang sarili ko For good example lang sa mga viewers. It's better to be honest. Kasi pag honest ka, yan ang isang sign na anak ka ng Diyos. Pero kung liar ka, isang sign yan. O manipulative ka, deceptive ka in nature. Kasi yan sa sign na anak ka ni Satanas. Lalo kung witch ka. Wizard. Isa yan sa automatic, anak ka ni Satanas. Wizard or warlock. Automatic yan. Without further explanation. Without question. Without one or more question. Automatic, anak ka ni Satanas. Pag witch, wizards, warlock ka, gumagawa ka ng black magic, sorcery, kung magkukulang, mababarang ka. O evil magician ka. That's the truth. So, sa mga gusto na sa Diyos sila, alam niyo na kung ano yung iwasan nyo. Alam niyo na kung ano yung hindi nyo dapat gawin. Alam niyo na dapat kung ano yung itigil nyo, ihinto nyo. At magbalik loob sa Diyos. Para kayo ay matawag na anak ng Diyos. At hindi anak ni Satanas. Di ba? So, ano pa? Well, meron ano dito. Emperor pala. Ito pa magagawa mo, miracle. Yung strong na yung personality mo, strong na yung mind mo. Walang makapangontrol sa'yo, walang makapagkaman sa'yo. Ito yung gagawin mo, spiritually. Wala na makapagkaman sa'yo spiritually. Yung mas spiritual attack.
yung mga psychic intrusion nila, pinapasok yung isip ng psychic intrusion eh. Na pwede ka utusan nun eh, pasundin sa will nila, di ba? Kaya pinapasok yung isip ng tao. Gaya nung palipad hangin. Yan. May psychic intrusion yan na ginagawa sila. And may authority ka na, respected. Spiritual authority. You are brave, you will be very brave. May inner strength, you're strong. Strong mind mo. May control sa sarili mo. Powerful ang personality mo. Powerful ang mind mo. Yan ang mga magagawa mong miracle. Kung meron ka pang mga kayang gawing miracle, ay madidiscover mo na yan. At i-guide ka niyan. Sa akin, akala ko makapag-send ako yung mga nasa paligid ko. May mga nasa paligid ko na fallen angel o unclean spirits o demon. Kasi kahit saan naman yan sila eh. Akala ko masayang ko sila sa impyerno pag nasa paligid ko sila. Pero mukhang hindi pala. Hindi pala. Yun lang, pag ginawakan ko yung ulo ng tao na may, o kahit sa akin, o kahit sa sino man, kasi na ano ko na yun, madaming tao na nanangkay. Kaya po pantay yung daliri nila. Kung may kulang sila, may demon yun, may spirit, may fallen angel o jinn sa katawan nila. Yun, pag ginawakan ko ng ulo nila, papantay yung daliri nila. O mayroong mga nanggagambala, o mayroong sa katawan nila ng yung mga evil forces, like demon, fallen angel, yun. Matatanggal yun sa kanila kasi masisent yun sa impyerno yung mga spirit demon. Kaya makikita na papantay ng daliri nila. Yun. Pero kung sa paligid, hindi ko may isisent ko sa paligid. Yun alam ko dyan eh. Yun talaga, yung mga effective sa akin. Yun yung isa sa na-discoveran ko yun sa akin. Walang orasyon yun na. Hawakan lang naman yung ulo. Yung nakadikit yung palad ko sa ulo. So, sa'yo, madidiscover mo yan kung ano yung mga kakayanan mo. Maring hindi tayo pareho ng kakayanan. Maring iba yung sa'yo, mga madidiscover yan. So, kung ano mga madidiscover mo at i-guide ka ng mga kakayanan mo, o kung meron ka mga kapangyarihan na taglay, be contented. And of course, kung sa side ka ng God, you will be contented kung anong meron ka. Kung ano yung binigay sa'yo ng Diyos. Diba? Yan. So, ito na lamang for fire signs. Aries, Leo, Sagittarius.